Usapang baterya tayo mga kamoto. Sinyalis to kapag umiilaw na ang battery indicator kamoto na kailangan ng magpalit ng baterya o battery sa ating mga motor, especially sa mga scooter na walang kick starter at tanging sa push button o electric start lang umaasa. 1, 2, 3, come on! Come on, come on! Come on, come on! GS Motorcycle Battery GT Z7S na premium motorcycle battery na superior quality, valve regulated lead acid battery. Maintenance free 12 volts, 6 Ah at 10 hours, 130 cca, 113 by 69 by 105 mm, 2.1 kg, made in Indonesia, swak na replacement sa stock na GTZ 6B, YTZ 6V, same dimensions pero mas mataas na ang AH capacity kumpara sa stock mo. Basic lang kamoto ang pagpalit ng baterya. Phillips screwdriver at flat screw lang ang kailangan. Take note, dapat naka-off position ang switch bago mag-disassembly ng terminal ng connection ng ating battery para maiwasan ang di inaasahang short circuit kung sakaling magkamali. Siyempre, ang pinaka-safe, unahin ang i-disconnect ang negative terminal bago ang positive terminal ng baterya. Pero kapag ibabalik na sa terminal ang connection, dapat unahin ang positive, sunod ang negative terminal. Idagdag ko lang kamoto sa specs ng baterya ang AH capacity. Kasi kapag mataas na AH o ampere hour capacity means more power and longer performance. Di na malulubat ang motor mo. Swak na swak sa mga motor, scooter man o di kadena, tulad ng sa lahat ng Suzuki Raider model, Honda Click 125i at 150i, version 1 and version 2, Honda ADB 150, Honda RS 150 Fi, Yamaha NMAX at Aerox, Mio Soul I 125S at SYM Jet 100 at Jet 150 mga kamoto. Bigyan ko na rin kayo mga kamoto ng idea kung paano malaman kung sira na ang mga relay ng ating scooter. Base sa diagram, mayroong main relay. Ito ang nagpapagana ng ating mga accessories tulad ng signal lights, panel, busina at iba pa. At ang maliit na relay naman ay ito na mismo ang nagpapagana ng ating push start at nagka-charge ng ating baterya. At kasama sa diagram ang guide para sa fuse kapag mayroong di gumagana sa accessories tulad ng ignition switch o panel, ay pwede natin i-check kung putol o busted na ba ang fuse. At sa likod ng takip mayroong dalawang fuse, 25 ampere
at 10 ampere na extra kung sakaling mabasted ang fuse mo. Kailangan maandar yung makina. Start na. Gamit ang test light, i-check natin nga mo to kung paano malaman kung nagka-charge ba ang baterya at kung grounded ang ating motor. Unahin natin alamin kung grounded o may positive wire na dumidikit sa bakal sanhi ng grounded. Paandarin ang motor at tanggalin ang positive terminal. Dapat hindi namamatay ang makina o pag-andar ng motor. Ibig sabihin, goods lahat ng wiring. Hindi namatay yung makina. At para malaman kung nag-charge ba ang baterya, dapat kapag nilagay ang test light sa positive wire, dapat iilaw ang test light habang umaandar ang makina. Ito rin kamoto ang paraan para malaman kung di busted itong starting at charging relay natin. Take note lang kamoto, dapat naka-unplug ang positive wire sa positive terminal at yung dulo ng test light nasa negative terminal naman. Tamang pagbaklas naman ng mga relay, dapat naka-switch off position o patay ang makina bago magbaklas. Gamit ang flat ng maliit na flat screw, sikutin lang ng dahan-dahan dahil maskip yan kamoto, lalo sa unang baklas. Yung main relay naman, kamay lang ang gagamitin, bawal gumamit ng tools o pliers dahil pwedeng mabutas ang relay. Dito kamoto masusubukan kung malakas pa ang hand grip mo at mahaba pa pati pasensya mo. Pero kamoto, kaya ng kamay na may kasamang tiyaga. At kapag nabaklas na, dapat malinisan at spray mo na rin ng WD-40 para iwas corrosion sa susunod. At habang nagpapatuyo tayo kamoto ng WD-40, test light natin ang main relay para malaman nyo kung busted na ba ito. Ito naman kamoto, paano malaman kung busted o palitin na ba ang main relay.
gamit ang multi-tester, pihitin sa continuity mode para alamin kung may connection pa o continuity pa ang relay. Ito sample kapag dinikit ang dalawang test probe ay tutunog at dapat may reading na lalabas. Ganon din kapag nagdikit ang number 30 na common o main supply at 87A o normally close. Ilagay mo lang sa number 30 yung itim na test probe at yung pula na test probe sa 87A dapat tutunog o may reading na lalabas. Nag-continue kasi ito. Sumusunod yan. Reading din siya. Ayan, kaka-reading. Madali lang ibalik Kamoto dahil hindi naman papasok kapag mali ang posisyon ng mga pin ng relay. Importante, lapat ng maigi kapag binalik para maiwasan ang unstable connection. Una yung maliit bago yung malaking relay. Check mo na rin kung madumi at corroded na ba ang mga fuse. At bugahan mo na rin ng WD-40 at habang basa pa, pwedeng liyahin isa-isa para lumakas ang pasok ng kuryente. Dahil sa mag-aapat na ng taon ang motor, kaya corroded at kinakalawang na din ito. Kita nyo naman ang difference kapag naliha na.
Kapag ibabalik naman ang wire sa baterya, unahin lagi ang positive bago ang negative terminal para sa maayos at protektado na installation. Siguraduhin malinis ang ibabalik na takip at syempre lapat para iwas mapasukan ng tubig kapag tag-ulan na. I-set up mo na rin ulit ang clock setting dahil nadi-default ito kamoto sa tuwing babaklasin natin ang terminal ng baterya. Pinutin mo lang ng sabay ang select at set button hanggang 4 na segundo para mag-blink. Pagkatapos, pinutin ang select para sa unang digit sa minuto. Kapag okay na, pinutin ang set button at lilipat ang pag-blink sa segundo para isakto. Pag okay na, pinutin lang ulit ang set button. Paandarin mo na rin ang motor at hayaan lang naka-idle o minor ng 15 to 20 minutes o higit pa para mag-charge ang bagong baterya. Hanggang dito na lang mga kamoto. Paki-subscribe na lang po ang aking YouTube channel, Mike Kaneko Moto. Salamat po and God bless to all.